ang lagi kong dinarasal. Sana'y habang buhay tayong magkasama. Puso ko'y ibibigay lamang sa'yo. Ito ang aking pangako mula ngayon hanggang magpakailan naman. Ikaw lamang. Dati-rati, laman ng puso mo ay ang pangalan ko. Lagi ako sa isip mo. Dati-rati, inaawitan pa, labi ay may ngiti, mga mata'y nagniningning. Ngunit ngayon nagbago ka. Nasaan na ang init ng pagsinta? Pangako mo'y hindi magwawakas. Iba't noon sa meyo ng bulaklak at ihip ng hangin ay kapansin-pansin. Diba't noon takbo ng oras ay di mo napapansin. Laging naglalambing, ngunit ngayon naglaho na. Sigla't tamis ng iyong pagsikap. Pagmamahal ko ba'y kailangan pa? Dati-rati, mga pangako ko'y kandunan mo't lakas. Sa pagsubok ay kay tatag. Di ba noon sa kaibigan mo'y akong bukang bibig? Bakit ngayon'y anong lamig? Di mo alam, ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Lumapit ka't ako'y naghihintay, naghihintay. Ako'y nasasaktan sa di pagpansin sa aking pagmamahal. Lumapit ka't ako'y naghihintay. Di mo alam, ako'y nasasaktan sa di
o ay patawarin mo. Mula ngayon, ang buhay kong ito'y iaalay sa'yo. Gamitin mo ko gaya ng dati. Gaya ng dati. Gaya ng dati. Ligaya at tumbay, maghintay at may nakaraang bukas. May bukas pa sa iyong sa lupa na mula. Bago mo inisip ang buwis ng iyong kapwa, hanggang matapos ang kailan pa man. Ito ang siyang mamahalin na ilang sasambahin.
Santo naway sa inyong lahat. at sumayon. Mga kapatid, sa umaga po ito'y muli tayo nagkakatipon sa dambana ng ating mahal na Panginoon upang bilang nagkakaisang angkan tayo kanyang pinili at sa diwa ng ating pananampalataya ay sama-sama mag-alay ng ating mga panalangin para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating kapatid at magulang na si Romeo. Hilingin natin sa ating dakilang Diyos na pakibabawi niya sa pagkakataong ito ang kanyang malaking pagmamahal at walang hanggang awa upang maging lahat ng kapatawaran ng lahat ng mga kasalanan at pagkukulang na nagawa ng ating kapatid kung siya nabubuhay pa, dala ng kanyang kahinaan. At yayaman sinampalatayanan ni Romeo ang pagpapakasakit na tayo na tuwing pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Nawa ngayon sa kanyang kamatayan, matapon niya ang pangako ng pamamahinga, ligaya't buhay na walang hanggan sa piling ng ating Ama sa langit. At upang maging marapat tayo sa pakikisa sa pag-aalay ng panalangisa at sa pag-ahalin ng ating natatanging kahilingan para sa kapayapaan at kaluluwa ng ating imao, wali ang hindi natin pagsisiya ng ating mga nagawang pagkukulang at kasalanan. Sinugong katapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Dumating na katapag-anyaya mga kasalanan nagsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Napaluglo ka sa kanan ng Diyos na Bapa ay pumakitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagbabayad tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kasiyahan mo kami ng iyong pagmamahal upang kami nakapatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay na sa langit sa pamagitan niya kasama Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Opo po ang lahat. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kaliliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako humingi, hindi ko susugurin ang Panginoon. Sinabi ni Isaias, pakinggan mo sa bayaran ni David. Kulang pa ba ang galingin ninyo ang mga tao na pati ang ating Diyos ay inyong niyayamot? Kaya na't ang Panginoon na rin ang magbigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at mga anak ng lalaki at ito'y tatawagin Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong itutungol sa Salmo, ang Panginoon ay darating sa dakilang hari natin. Ulitin po natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo sa iyong sandigan, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginoon ay darating sa dakilang hari natin. Sino ang marapat umang sa burol, umay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibigyan. Ang Panginoon ay darating sa dakilang hari natin. Ang Diyos na Panginoon, pagpapalain siya. Ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon ay darating sa dakilang hari natin. Ang salita ng Diyos. Mula sa sulat at Dr. San Pablo sa mga Tagalog. Kaya mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Ang mabuting balita
mula sa libing ni David. At sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamagitan ng makapangyarihang gawa. Ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akali sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayo bilang pagbibigay galang sa Darating muli sa takdang araw, upang tanang tao ay tawagin, at sa puso mo aming amay tikisin, sa pag-ibig na di magmamaling. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Sumainyo ang Panginoon, sumayin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria ng kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong patuwid itong si Jose ng kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihim sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin ito Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Magsiupo po lahat at makinig sa Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa ngalan po ng pulong leader ng Osonville, Sister Nadia Pabustal, nais ko pong ipaabot ang aking taus-pusong pakikiramay sa mga naulila ng ating kapatid na si Romeo, lalong-lalo na sa kanyang nagmamahal na kabiyak ng puso na si Jessica. Sa kanilang mga anak na sina Danilo, Alfredo, Rosemary, at Jerry. Gayon din sa mga magulang ni Romeo na sina Faustino. Ano po kayo? Wala na dito o patay na? Yung pong konsepsyon, patay na din.
Kung sino man po yung nagtatanong sa inyo, sabihin ninyo kasi makikilala ko yung pala patay na. No? Alam mo po kasi makakalibilig patay na. Akala ko po ay papaso. Isinama ko dun sa kaluluwa, sa panalangin para sa kaluluwa, yung mga magulang. Nung ako'y kumakamay at kumabati ng nagpapakit na aking pakikiramay, merong isang matanda na sino po baka po kayo, kapatid po bang panganay, hindi po ako po yung ina. Naipagdasal ko doon sa kaluluwa kasi akala ko 71 years old patay na yung magulang. Kasi walang nakalagay. No? So, pakilinaw lang po. No? Linda. Absent lang, pero okay. Pepito at Francisco. Gayun din sa pamilya ng mga yumaong kapatid ni Romeo na sina pamilya ni Teresita, pamilya ni Armando, at pamilya ni Corazon. Ang aking ding pakikiramay sa 7 apo ng ating kapatid na yumao. Kung inyo pong uunawain, tayo ngayon ay nasa panahon ng Adviento. Panahon ng paghahanda para sa isang marapat na pagdiriwang sa kaarawan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nung ini-schedule ko itong bibig at sinabing linggo, sabi ko, hindi ko magagawa o hindi ko magagamit yung misa para sa patay. Dahil linggo ng Adviento, yung misa na pang-linggo ng Adviento, pang-4 na linggo, ang ating gagamitin. At pumayag naman yung kapatid, no? Ang mahalaga daw ay mag-isahan. Okay. So bakit po? Kasi lubhang napakahalaga ang misteryo ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Sa tao, niloob niya ng ikalawang persona, ang buktong na anak ay magkatawang tao. At yun ang pinaghahandaan natin sa araw ng Pasko. Si Jesus, sa Ebanghelyo natin, narinig natin na si Jesus ay ipinaglihis ni Maria hindi sa katagawa ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya si Jesus ay taong totoo kasi ang kanyang pinay si Maria taong totoo. Subalit si Jesus ay Diyos din totoo sapagkat ang may galang sa sinabi po na ni Maria ay ang Espiritu Santo. Ikatlong persona sa Santisima Trinidad. Kaya siya ay Diyos din totoo. Ngayon, ano itong halaga ng Pasko? Bakit taon-taon ginugunita na ang ipagpapahayag na Ebanghelyo, yung halina ay, ang halina Jesus halina, ang layon ng ating Diyos ay tayo'y bigkisin sa kanyang pag-ibig na di magmamaliw. No? Anong ibig sabihin? Na sa kabila ng pagkakasala ng tao, ang Diyos ay nagnanais pa rin makapiling ang tao sa kaharian ng langit. No? Kaya nga, sa Ebanghelyo, narinig natin, ang paglilihim ni Maria at kanyang ipapanganak ay tatawaging Emmanuel, na ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos upang sa buhay natin dito sa mundo, tayo'y kanyang alalayan at akayin upang makamit natin sa wakas ang buhay na walang hanggan. Kahapon, ang Ebanghelyo, ang ipapangalan ay Jesus. Ang ibig sabihin, siya ang magiging tagapagligtas ng lahat ng tao. So dito tayo kumukuha ng pag-asa, dito tayo kumukuha ng lakas ng loob na si Romeo na ating ipinagdadalamhati ang pagkawala sa ating piling ay magtatamasa, magkakamit ng buhay sa piling ng ating Diyos.
nung tinatawag natin kaligtasan, bunga ng kanyang pananampalataya sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus. So bagamat hindi natin maipagdiwang yung misa para sa patay, pero ang ating pagdiriwang ay nagtuturo sa atin na sa gitna ng ganitong mga mapapait na karanasan, hindi pa rin sapat para mawalan tayo ng pag-asa, para panghinaan tayo ng loob. Sapagkat ang Diyos ay nagkatawang tao, namuhay sa piling natin upang ihatid sa atin na mga sumasampalataya sa Kanya ang kaligtasan o ang buhay na walang hanggan. Na tayo may mamatay, na tayo may lumisan sa mundong ibabaw, hindi nagwawakas ang ating pag-ira, kundi bunga ng ating pananampalataya, mapapasa atin ang buhay na walang hanggan. Mamaya po sa pagpapatuloy ng misa, dadako tayo sa komunyon, no? Natandaan ninyo, sa komunyon ay sangla, puteka ng ating muling pagkabuhay. Sapagkat si Kristo nananahan sa ating mga puso, dumanas na tayo ng kamatayang pisikal, patuloy pa rin ang ating buhay sapagkat si Jesus ay nasa sa atin. Si Jesus na magiging gabay natin, si Jesus na mag-aakay sa atin, pauwi sa tahanan ng ating Ama sa kaharian ng langit. So ito pong ating hangarin. Aktibo tayong makiisa sa mga pagdiriwang ng Diyos upang pag dumating ang panahon na tayo tatawagin na ng Diyos sa anyo ng kamatayan, tayo na may matiwasay na umalis dito sa mundong ibabaw, taglay ang pag-asa na tayo'y muling bubuhayin ng Diyos at maglalasak ng kalwalhatian sa kalangitan. So ito pong hangad natin panalangin para sa ating minamahal na si Romeo. Nawa sa lalong madaling panahon sa awat kapag ng Diyos na nagkatawang tao ay nakamit niya ang pamamahinga, ang kapayapaan, ang kaligayahan at kalwalhatian sa piling ng mga banal sa kaharian ng langit. Amen. Tumayo po tayo ngayon, sama-sama ipahayag ang ating pananampalataya bilang mga Katolik. Sumasampalataya ako Sa Diyos, ang mga makapanalangin sa langit. pinanganak ni Santo Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ang binibig, nanalo sa pinagroon ng mga yumao, na may katong araw na buhay na pagkulit, umakyat sa langit na lulog sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon walang pagkukom sa mga bubuhay at mga tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa balik na pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan. Buhay niya muli ang anak niyang si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Sa bawat panalangin, sama-sama nating sabihin, Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ulitin po natin ang malakas. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang maglalahad natin mga panalangin pangkalahatan ay ating kapatid na si Rosemary o Jan. Noong binyagan ng aming kapatid na si Romeo Jamal, sa kanya'y ipinunla ang hininang buhay na walang hanggan. Naway man ito ng pangkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Idalangin natin siya sa buong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay ay malugod na huwag tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sila sa buong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng ating mga kapatid na naririto, ang mga nagdadalamhati at nalulumbay, at ang lahat ng
kanila'y nakikiraman, ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Ama, makapangyarihan, ang iyong kapal. Naway katimpalaan ng Panginoon ng ating mga yumaong kapatid, kamag-anak at pinagkakautangan ng loob. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Ama, makapangyarihan, ang iyong kapal. Ngayon po'y sama-sama tayong tumulong sa paanan ng ating mahal na inang si Maria, ang mapagimalang Birhen Divina Pastora at taglay ang kahilingan ng kanyang samahan at alalayan ang ating kapatid at magulang na si Romeo upang maging magaan at matiwasay ang kanyang paglalakbay sa kabilang buhay pauwi sa tahanan ng ating Ama sa langit. Sama-sama nating dasalin. Aba, Ginoong Maria, Napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babayan, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama naming mapagkalinga, ipagkaloob mo sa lahat ng nakikipagkamisa kay Kristo, lalong-lalo na sa iyong lingkod na si Romeo, ang muling pagkabuhay sa piling mo, kasama ng iyong anak at Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat at nakisa sa alin para sa Upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Kagabinawa ng Panginoon, ito po lahat sa iyong mga kamay. Sa kapurihan ay marangalan sa ating kapaglabangan sa buong sambayan ng iyong banal. Pagsitayin po lahat. Ama namin lumikha ang mga alin upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sa inyo. Itaas sa Diyos ang inyong